Hello, kumusta? So, eto na naman tayo mga pards. So, 2 days ago, pinair natin itong yung Terenochilus espikigoma natin. Yan, di ba nakain yung male. So, ngayon titingnan natin kung ano na ba yung itsura ng male. Ayun, wala ng tubig. Ito na mga pards. So, ito na yung natira dun sa male. So, yan. Ito na lang yung natira dun sa adult male natin mga birds. So talagang ubos, sinupsop maigi nung female. Ngayon dito, lagyan natin ng tubig. Masyado nang madumi at masyadong tao dito. Masyadong tuyo. Halos wala ng laman. Yan. So yun, refill lang natin. And yung female natin is nandun, nakatago na naman. So ngayon mga pards, gagawin natin ay syempre feeding session tayo. Yon, pakakainin natin yung ating mga balfuris. So eto mga pards, yung isa nating female na balfuri. So tingnan natin kung kakain siya. Yan, so last time na pinakain natin to, hindi natin masyadong nakita yung takedown niya. Yun, ayan na. Yun, nice takedown, grabe oh. Kasi yung last na takedown niya ay nandun sa loob. So pumasok yung feeder mismo dun sa kanyang burrow or dun sa kanyang hide. Kaya hindi natin masyadong nakita yung magandang takedown syempre. Yun. So ngayon, ang ganda ng pagkaka-takedown niya. Napaka-solid no. So ito yung colony natin ng Monocentrophus balfouri. So tingin ko na lang to hindi na ako sure kung ilan, pero yung last na nakita ko is 3 yung magkakasama. Kasi yung pinakananay nila is wala na. So ayan, subukan natin kung kakain tong mga gagamba natin dito. No? So mga na lang to siguro, 3. Yan, yun. So ayan, halos wala nang laman Ubos din yung tubig tuyo. So tingnan natin, yun So kanina nandito sila sa labas. So ito, ganyan ang ugali nitong mga balfuris natin na to. Na kapag ginagalaw sila or merong ibang tao or may taong lumalapit, ayan, na sila, nagtatago sila. So napaka-docile. Skittish itong mga tarantula na to. Kung mas gusto nilang tumakbo or magtago. Yun. Nice. So medyo malaki na rin to. And I think female tong isa na to. So hinila niya dun sa burrow. And dito, ayun, meron pa ako nakikitang isa dito. So hindi ko sure kung mapapalabas natin to. Ayun Yan. Yun yung legs. Yan. So, subukan natin bigyan ng super warm. Try natin dito. Yan And dito, meron pa akong nakita dito. Dun sa burrow. Yun. Yung hindi na makita. Ito pala. Yun. Kung naaninag nyo, ayun sa loob. Ayan, ito yung isa.
So, nawala. Nagtago. Oops. So, yung isa. Ayan. So, tanggalin natin to para makita natin, no? So, yung super warm bumaba na. So, hindi kumain yung isa. So, ito. Mukhang pre-molt pala siya, mga pards. Ayun, taba eh. Yun. Mukhang pre-molt. Dahil makikita nyo yung abdomen niya, oh. Ang laki ng abdomen. Yun. So, mukhang hindi siya kakain. Tingnan natin yung isa dito. So, ayan. Medyo malabo. Ngayon ay mag-focus ng camera natin. Pero nakikita ko siya. Yun. So, subukan natin hulugan ng isang super worm. Makaawa yung super worm. Hindi ko sure kung kakain din yung isa na yun. Yung pangatlo natin na female. Hindi pala ako sure kung ano yung mga gender nito. Pero mostly female siguro kasi based on size nila. Kung male sila ay hindi pa naman nagmamatured, no? Medyo malalaking bulas. And ayun. Ayun, oh, hindi na gumalaw. So, yan. Pag i-rehouse ko to or pag hiwa-hiwalayin ko na lang sila kasi hindi natin sila makita or mapapakain ng maayos. So, ito yung isa na pre-molt. So, sure ako na pre-molt tong isa na to. Yun, laki ng tiyan. So, yun, mga parts. Dito lumalabas yung isa, yung pre-molt. So, yung palang nakikita ko din na isa dito ay balat or pinagmoltan. So, hindi basta makita. Kasi ayaw mag-focus yung camera. So, ito yung pre-molt. So, yun lang. Tingin ko tatlo nga lang sila. So, wala na. Ayun. So, lumabas yung pre-molt, mga pards. Kaya, ang ganda, taba. So, napakaganda rin naman ng kanyang itsura. Ganda ng kulay. So, medyo luma na yung niya, faded. Luma yung coloration niya kasi magmo-molt pa. So, mas magiging blue pa to kapag nakapag-molt na siya. Yan. So, tingin ko babae rin tong isang to. Sana. Yan, Yan. Lumabas siya kasi inisprayan ko ng tubig. Yung kanilang enclosure. Uy, mukhang umiinom siya. Yan, binasa ako. So, yun lang. Babay muna, mga parts. Sa susunod ulit.